Alright, Live Good Morning! Welcome back po sa ating channel. It's been a while no, since my last vlog. Pasensya na, medyo alam na, holiday season. Medyo na busy po si Coach Hans. Anyway, belated Merry Christmas. Ayan na naman tayo sa Montalbans. So, belated Merry Christmas sa inyong lahat. Nairaos na naman ng Pasko. And of course, advance Happy New Year. So today is the 30th. Tomorrow is the 31st. Bisperas ng bagong taon. Ilang pikit na lang ng mata, New Year na. Kumusta naman ang 2023 mo, kaibigan? No, nag-reflect ka na ba? Nagmuni-muni ka na ba? Marami ba tayo natutunan sa 2023? Again guys, no? Past is past. Don't dwell on the past. Kasi kaya nga past ang tawag doon eh. Past tense na, tapos na. So past is something na dapat may matutunan tayo. So in a few more sleep, few more days, 2023 is going to be part of history. No? And part siya ng history. At masasabi ko, marami tayong natutunan, no? And dapat marami tayong ipagpasalamat. Ako first thing first, pinagpapasalamat ko na dumating si Live Good sa mga oras na kailangan ko siya. No, hindi man tayo agad, hindi man natin na-hit yung ating goal na maging diamond agad by the end of the year, and yet we ended as a platinum. Ikaw, hindi ko alam kung anong rank mo habang pinapanood mo ito, anong position mo habang pinapanood mo to, but nonetheless we should be thankful kasi dumating tayo sa ganitong sitwasyon ng buhay natin na malusog tayo, healthy tayo, at yun ang importante. Kasi anin mo naman yung yaman kung nakaupo ka naman sa wheelchair or nakahiga ka sa iyong deathbed. Tama. So enjoy life. Ako sobrang thankful ako sa buong 2023. Ang daming blessings na dumating. Ang daming bagong kaibigan, daming bagong kakilala, bagong subscribers. Isa ka na doon habang nanonood kayo ito. And thank you sa iyo at sa patuloy mong pagtangkilik. Alright, so let's move to our topic. Ano ba ang topic natin this time? No? So alam nyo, sa ilang araw na hindi ako nag-vlog, medyo ang daming pumasok sa isip ko. Kaya na talaga sobrang busy. No? So kaya I'll take this chance na makapag-vlog kahit maiksi lang. No, marami ako na-observe sa social media, yung mga groups, no? At isa sa common observation ko ron, may mga kapwa tayong members na binibenta yung kanilang slots, binibenta nila yung kanilang account, baliktaya na lang daw. Then pag tinanong mo sila kung anong reason, well, pinapabayaan daw sila ng kanilang upline, wala raw nag-guide sa kanila. Wala lang, parang pagkatapos na nila sumali, wala lang. Alam niyo guys, one of the common reasons kung bakit po madami nagfi-fail sa network marketing ay yun nga, may mga uplines na hindi naman natin masisisi rin, ano, kasi baka sila mismo bago rin lang. So pag ikaw talaga na tiyempo doon sa upline na bago lang, hindi pa nagtitraining, medyo ang tingin sa network marketing ay pera-pera, medyo ang tingin sa iyo ay pagkakaperahan, may halong pagsisisi. I mean, real talk, yung iba nagsisisi bakit pa nila ginawa yung network marketing, bakit pa sila sumali, sana tinabi na lang doon nila yung pera, sana pinambili na lang ng bigas, madaming dahilan. But at the end of the day guys, eto lang yan, eto, this is my 1 cent, 1 cent, 2 cents, 10 cents. Etong opinion ko, and again, I'm entitled to this is my opinion. Sa ating mga sumasali, well, two things. Unang itatap ko, dun sa mga uplines. Kung ikaw po ay sumali sa isang kumpanya, no, tandaan mo, magpaka-upline ka. Kasi the mere fact na may taong naniwala sa'yo, may taong nagtiwala sa'yo, naglabas ng pera, sumali, pinaniwalaan yung vision mo, it only means one thing, naniwala siya sa'yo. So lahat tayo, when we join whatever company it is,
dapat nagpapaka-apply na tayo day 1 pa lang. Hindi dapat natin hihintay na magkaroon pa tayo ng grupo, magkaroon tayo ng downlines before tayo mag-aral na negosyo, before tayo mag-step up as uplines. Dapat day 1 pa lang. No, so kung hindi mo nagawa yan, hindi nag-quit ka, okay lang yan. But I hope this will serve as a lesson sa'yo, kapatid, na next time pag may sinalihan ka, the moment you join, aralin mo na ang ins and outs. Ask all possible questions. Seek all possible answers. Kasi bakit? Kailangan magpaka-apply ka day 1 pa lang. Kasi bakit? Sooner or later, may mga, ayan na naman, pasensya na po, tumatalbog-talbog tayo kasi nasa Montalbounce po ako nakatira. Na, sorry. Balik tayo. Yun, magpaka-apply ka kasi anytime. Kaya minsan hindi natin nakukuha yung gusto nating right person. Kasi sa totoo lang, hindi pa tayo right upline. Hindi pa tayo right leader, hindi pa tayo right eagle para makadaget ng agila. Kasi tayo mismo, hindi pa tayo ready. Hindi pa tayo ready maging successful. Paano ka magiging ready maging successful? Hindi ka nga handa mag-handle ng tao. Hindi ka nga handa, no, mag-take ng discouragement, hindi ka handa mag-handle ng mga objections and everything, things like that. Ang point ko, kapatid, when you join a company, a network marketing, regardless of what company it is, be ready to step up. So ayun, binibigyan na kita ng tip, no. So if ever nag-fail ka man sa previous company mo, nag-fail ka man sa company mo ngayon, that's fine. Wala kang talo doon, hindi ka lugi sa nilabas mong puhunan. Ang importante, meron kang natutunan. Na ako, if there's something I'm thankful of sa mga sinalihan ko, never po ako nagsisi sa kahit anong kumpanyang sinalihan ko. Marami doon, nag-fail ako, bago pa lang ako, wala pa akong alam. So, nasa process ako ng learning process. Maraming failure sa buhay ko, but never ako nakaramdam ng regret. Na sana hindi na lang ako sumali, sana hindi na lang ako naglabas ng puhunan. Never, kasi every time may sinasalihan ako, every time may nag-feel sa buhay ko, or every time na hindi ko nakukuha yung gusto ko, yung goal ko, ang lagi kong tinatanong, ano ba ang natutunan ko? Kasi kung ikaw natututo ka sa bagay-bagay, sa bawat araw, sa bawat linggo, sa bawat buwan at taon, I'm sure darating ang time, pag dumating na yung right company for you, at right na yung mental wallet mo, yung mindset mo, yung attitude, yung character mo to become a leader, maniwala ka, bigla kang sasabog. Siguro nagtataka kayo, bakit ang daming leaders, kahit umalis sa isang kumpanya, pag lumipat sa ibang kumpanya, successful ulit sila. Ako, buhatin ko na bangko ko. Ako, kahit saan mo ako ilagay na kumpanya, kaya ko maging successful. Bakit? Kasi I possess the right mindset, the right character, and the right attitude na ng isang leader na kaya nang mag-build kahit saan. At minsan, marami rin kayo may kita. Teka lang guys ha, iikot lang ako. At ako'y maghuhulog ng raffle entry kasi may promo to si Shell. Malay mo, manalo ako manalo ng sasakyan, no? Nagbabaka sakali. Wala namang masama kasi every time nagpapagas ka, they give you a raffle ticket. So, the-drop by lang ako saglit. Kuya, morning. Saan ko ba ihulog yung ticket para manalo ako? Dito mo sir. Huwag ka mag-alala kuya, pag ako nanalo, ikaw ang una kong isasakay. Salamat po. Salamat po. Happy New Year po. God bless, God bless. Bahala na si Lord dyan. Thank you po. Ayan guys, so hinulog ko na po. Happy thoughts. So balik tayo doon sa punto ko. Pag tama na yung attitude mo, tama na, ibig sabihin, pag hinug ka na sa panahon as a network leader, maniwala ka sa akin, kahit saan kumpanya ka, sasabog ka. Alright, so I hope may natutunan kayo doon sa sinabi ko, sa na-share ko. So pag ikaw ay sumali, magpaka-apply ka. Okay, now balik tayo dun sa pangalawang concern ko, sa mga downlines naman. Downlines, or sa lahat ng mga sumasali sa network marketing, most of the time you blame your upline, you blame your company, you blame your downlines, but you forget to blame yourself. Tama, you have to accept the reality that we are not perfect. Baka naman kaya hindi ka successful, well, for one, baka naman ikaw ang may problema.
No? Kasi sa totoo lang, ito palagi kong tinuturo to as part of my trainings, ano. Huwag mong sisihin ang taong nasa paligid mo for whatever result you have right now. Ang ganda na. Maganda po ba damit ko? Hawaiian. No? Don't blame people. Don't blame your upline. Don't blame the company. Don't blame anyone else. You keep on blaming other people. Tinanong mo na ba sarili mo kung nagawa mo na lahat? Have you done your best? Ginawa mo na ba lahat whatever it takes? No? Kasi baka naman ang problema ikaw. Tandaan mo guys, hindi ka pwedeng umasa sa upline mo. Natutulungan ka 100%. Kasi tandaan mo, isa ka lang sa mga downlines. At si upline, marami rin po yung downlines na nangangailangan ng tulong niya. Isa ka lang. It doesn't mean na isa ka lang, no? I mean, baliktarin natin, ikaw si upline, may 10 kang downline. Pwede bang ubusin mo yung oras mo doon sa iisa lang? Pasaway pa, pabigat pa, ayaw mag-aral? Na-gets mo yung point ko? Kasi as an upline, ako, personally, my rule is, when it comes to supporting downline, so supportahan ko yung downline ko na willing sumunod, willing matuto, willing tumanggap ng pagkakamali, willing umasenso, willing mahirapan, willing mapagod, mapuyat, magutom para makuha ang kanyang pangarap. Anong point ko? Yung magaan ang uunahin ko. Now, etong tanong ko sa iyo kapatid, magaan ka ba? Magaan ka ba o isa ka sa mga pabigat sa uplines mo? Ngayon, kung hindi mo matatanggap dahil masakit ang sasabihin ko sa iyo, ganun talaga, reality hurts. Pero ganun talaga ang network marketing. Itandaan mo kapatid, pag ikaw naging successful dito sa ginagawa mo, whatever company you have, hindi si upline mo ang sasakay sa bibiling dream car mo, ikaw at pamilya mo. Hindi si upline mo ang titira sa dream house, kundi ikaw at pamilya mo. Hindi rin si upline ang mag-enjoy sa dream life mo, sa dream vacation mo, kundi ikaw at pamilya mo. So what's my point? Don't blame other people. Be responsible. Take ownership. Kasi this is your business. Oo, may upline ka, pero it doesn't mean na may upline ka, aasa ka forever. Si upline nandyan para tumulong, mag-guide or mag-mentor sa'yo, pero may sariling buhay din si upline. May sariling panahon yan para sa pamilya niya. So, tulungan tayo. Do your part, I'll do my part. No? Kaya nga sabi ko yung nangyari sa atin ng 2023, dapat may matutunan ka. Kung hindi ka naging successful, dapat may natutunan ka. Kung naging successful ka, thank yourself. Kasi partly it was you. Hindi si upline mo ang dahilan kaya successful ka, ikaw. Si upline mo'y tumulong lang. Part lang siya, a small percentage of your success. Siya yung ginamit ni Lord para makita mo ang isang napakagandang oportunidad kung anong meron ka ngayon. But at the end of the day, hindi si upline mo ang gumawa, no? Ang gumawa ng kung anong meron ka ngayon, ikaw yun. So thank yourself and blame yourself kung hindi ka successful. Don't blame other people. So anong punto ko? Hindi po ako nagsisermon whatsoever. I just want you to realize na ganun talaga sa network marketing. Network marketing is like a jungle. Survival of the fittest po ang network marketing. Hindi po pwede rito yung mga mahihinang nilalang. Hindi pwede rito yung mga madadrama, makukwenta, yung mga maraming dahilan, yung mga emotional. No. Dapat if you want to become successful, and take this as a lesson, a hard lesson, if you want to become successful in any network marketing company or any endeavor in your life, magpakaliyon ka. No? Magpakaliyon ka, magpaka-agila ka, magpaka-general ka. Hindi po ito lugar para i-tolerate ang drama mo, ang emosyon mo, ang dahilan mo. No. If you want to become somebody in network marketing, take it from me. I've been through a lot in my life.
Almost 26 years na pala ako sa industriyang ito. Marami po akong luhang na umagos. Marami rin po akong sakit ng dibdib na naranasan. And that's why I become who I am right now. Kasi resulta nga po ito sorry, evolution. Nag-evolve na po kami. That's the reason why you can't expect to achieve someone's result in a very short time kung yung tinitingnan mo ay matagal na sa industriyang ito. Dapat ang tinatanong mo, anong meron sa taong to na wala sa akin? Bakit ang tibay-tibay niya sa rejection? Bakit parang hindi sila nare-reject? No, nare-reject din po kami araw-araw. Ang kaibahan lang, kapatid, iba ang approach namin sa rejection. Nadi-discourage pa rin kami araw-araw kahit resultado na kami, kahit matagal na kami, nare-reject at nadi-discourage din kami. Ang kaibahan lang is yung pagtanggap namin sa rejection kumpara sa iyo na hindi pa sanay. So ibig sabihin, kailangan pala ko chance lagi ako mare-reject, sanayin mong ma-reject until such time na hindi mo na alam kung anong ibig sabihin ng rejection. Until such time, inaalmusal mo na yan. Until such time, nagiging part na yan ng buhay mo araw-araw kasi yan ang pinili mong karir, ang maging networker. So if you really want to become a networker, dapat almusal mo rejection. Tandaan mo yan, ha. Grabe naman si Coach Chance, New Year na, nagsisermon pa. Hindi pa ako nagsisermon, don't get me wrong. Ayoko lang na ulitin mo yung mali mo ng 2023 pagpasok ng 2024. Ang gusto ko, marami kang matutunan. So mamayang gabi pag tahimik na, mag-reflect ka. List down mo yung mga nagawa mo at i-list down mo ang mga hindi mo nagawa. Then try to ask yourself, is it fair na mag-quit ako just because hindi ako naging successful? Ako naman palang may kasalanan. Is it fair na magiging pangit ang tingin ko sa kumpanyang sinalihan ko? Ang totoo, hindi ko naman pala ibinigay yung best effort ko. Is it fair na sisihin ko yung kumpanya, yung uplines ko, yung ibang tao? Ako pala may kasalanan. It's unfair, kapatid. No? So I want you to become strong. I want you to be a better you pagpasok ng 2024. Hindi ko alam kung paano mo gagawin, but it has to come from within. Dapat manggaling sa'yo. Kasi una pa lang, dapat yung pagiging successful, yung pagiging successful, dapat ginugusto yan. Ang tanong, gusto mo ba talaga maging successful? Kasi kung gusto mo talaga maging successful, then stop your drama. Stop your being emotional. No? Stop your excuses. Ano pa ba? Stop blaming others. Stop your laziness and start to be a better you this coming 2024. So anong kailangan mong gawin? Ganito, kapatid. Ito, additional sharing ulit ni Coach. Nasa mood ako mag-share. Anyway, papunta po pala ako sa kabilang bahay ko kasi hindi ko na rin nadala yung mga halaman ko. So magdidilig po si Coach Hans na isang plantito. So ganito gawin mo. Learn from 2023 and the past. Then starting 2024, kapatid, kaibigan, isipin mo, nakakasali mo lang sa kung na anong kumpanya meron ka ngayon. Kalimutan mo na kung anong meron ka sa 2023. Kung may mga downlines ka, kalimutan mo may downlines ka. Ang isipin mo, bagong sali ka. Dapat araw-araw ng buhay mo, sinasabi mo, kakasali ko lang. Wala pa akong downline. Ang isa kasi sa problema ng mga networkers, pag may downline na sila, they tend to be more complacent and relaxed kasi may downline na sila. Tama? So isipin mo, bagong sali ka pa lang, huwag mong kwentahin yung buwan na sumali ka kung wala ka namang ginawa sa mga buwan na yun. Simulan mong kwentahin kung kailan ka magseryoso. So magseryoso ka
after mong mapanood ang video na ito or sa January 2024, isipin mo kakasali mo pa lang, isipin mo kaka-join mo pa lang, manggigil ka uli, hatawin mo uli, kumausap ka uli ng tao. Now, bonus na may tao ka na. Parang ako, halimbawa, right now I have more than 2,300 members na po sa aking grupo. And I'm so proud kasi hindi ko po yan ginawa mag-isa. I'm so proud and I'm so thankful na sumama sa atin yung mga leaders nating iba at maraming leaders na naniwala kay Coach Hans. Pero nonetheless, the 2023 has been zeroed out. Back to square one, back to basic po ako starting January 2024. Starting January 2024, kakalimutan kong platinum ako. Kaka-join ko pa lang. Unrank si Coach Hans. At dahil unrank si Coach Hans, hahataw ako para maging bronze, maging silver, maging gold, maging platinum at maging diamond. Magre-reset ako. So yun yung gusto ko i-share sa'yo, na sa network marketing, ang kalaban mo rito, sarili mo. Ang inner motivation mo rito, ang kakampi mo. Pero once nakinig ka sa negative view, simula na yan ang pagbuho ng pangarap mo. Kung talagang may pangarap ka, kapatid, ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Reset, refresh, recharge, mag-distress ka, find something that will make you happy, then rest if you may, but never ever quit. And when the year starts, isipin mo bagong sali ka, itodo mo, ibira mo nang sama-sama tayong maging successful kung sino ka man, kung nasaan ka man. Kasi kaya mo. Kasi kaya natin. Okay? Alam nyo bang marami pa? Guys, 1 million members pa lang tayo. Matakot ka kasi in the next coming years, alam nyo, ito, ifo-forecast ko to ha. I think we will end 2024 between 5 to 7 million members. Ang dami sinabi ko ha. Balikan natin yan next year, December of 2024, kung na-hit ba natin. Ang punto ko, kapatid, million pa ang sasali kay Livgood, nang hihina na ang loob mo kasi nga hindi mo nakikita yung bigger picture. Bakit kami gigil na gigil? Kasi alam namin kung ano ang mangyayari kay Livgood in the next coming 3 to 5 years. Kung may side hustle ka man, may iba kang ginagawa, that's fine. Pero wag mong bibitawan si Livgood. Kasi paputok pa lang po tayo. Kumbaga po, sa buto na itinanim, kakausbong pa lang ng unang dahon. Tama? Hindi pa lumalabas yung malagong dahon, hindi pa lumalaki yung puno at hindi pa namumunga. Mangyayari yan in the next 3 to 5 years. Kapatid, kaibigan, kung nanonood ka man, kung dinadigest mo itong message ko at talagang seryoso kang may marating sa buhay, seryosohin mo ito. Okay? So, I hope nakapag-share po ako sa inyo ng konting panggising, pang-motivate. Kasi guys, let's end 2023 na masaya at salubungin natin si 2024 na masaganang masagana. Okay? So, once again, happy New Year po sa inyong lahat. No? Maraming salamat sa isang buong taong pagsasama, saya, hirap, ginhawa, dusa, and everything. But nonetheless, I'm looking forward na makakasama pa po namin kayo sa 2024 and the years beyond, the years to come, bilang isang successful affiliate ni Livgood. Okay? So malapit na rin po ako sa aking destination. So kapatid ha, mag-ingat tayong lahat, no? Walang magpapaputok. Salubungin natin ang taon na buo ang mga daliri natin. So guys, thank you very much. God bless all and happy New Year. Woohoo! Alright. Grabe. Welcome 2024. Woohoo!